ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tinatawagan po natin ang ating family candle sponsor na sina Mr. Esmael and Mrs. Marian Pumia and family upang sindihan ang mga puting kandila. Ating pagpasalubor ng palakpakan na sinabing ang buhay ng pastor ng Kasilang Mercedes. Aminin natin pagsihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat at umanap sa misyon ito. Inaanay ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, nalukha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patabahin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Manaming makapangyarihan, kami dinudulutan mo ng kagalakan sa paghihintay namin taon-taon sa aming kaligtasan. Ang iyong bugtong na anak na naparito upang magligtas ay aming ngayong tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami na may huwag masindak sa kanyang ihahatol, sapagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutungot hanggat hindi siya naliligtas. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansay pawang makikita ang iyong tagumpay at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit, bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos. Korona ng Panginoong nakalulugod. Hindi ka na tatawaging itinakwil. Ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinababayaan. Ang itatawag na sa iyo ay kinalugdan ng Diyos. At ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa. Pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo at sa lupain mo. Siya ay magiging tulad ng asawa at ikaw, Israel, ay tuturing niyang kasintahan ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal. Gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, tumayo siya sa sinagoga at sininyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ang ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at nang alisin ng Diyos si Saulo. Inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkakaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako? Sa akala ninyo, hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating sa kasunod at hindi ako karapat-dapat, kahit tagalis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatanda ng pakasal. Ngunit, bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit, ayaw na mapahiya si Maria, kaya ipinasya niya hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ito Emmanuel." Ang kahulugay kasama natin ng Diyos.
na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi dinalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan na niya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kaya tayo puro nagluluha. Pati tayo, puro nakagayon. Gawa ng usok. Mapango naman, insensary. Sa pagbasa na kanina, yung ikalawang pagbasa, biglang pumasok sa isip ko yung aking kaklase. Hindi mo naging pare, kaklase mo sa seminaryo. Hindi mo siya naging pare. Kahit na masigit sabihin ko pangalan, hindi mo makilala si Reggie. Biglang pumasok sa aking isip. Gawa dito sa ikalawang pagbasa. Yung salita dito, nung dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, hanggang ngayon, pag kami nakikita-kita, yun pa rin ang aming biruan. Yan si Antioquia. Ano bakit? Laging tulog sa klase. Laging maantok sa klase. Antok. Kaya yun ay Antioquia. Nang dumating si Pablo sa Antioquia, kumusta kayo? Ayos kayo? Nainip? Paano? Ang mga sakrista ay nagkaruling pa doon sa mga taga-Magapi, ibibigay doon nila sa construction, hindi daw ka nilang kabahagi. Yung mga tao hanggang kalye, punong-puno mo ng tao ang Magapi. Nakakatuwa. Bakit na? Ay dahil na isinila si Jesus. Kaya sinundihan ngayon ang Pasko ng Pagsilang. Panapakan mo natin ang nagsili. Salamat po. At ipinapaalala yung tema ng Simbang Gabi 2025, Sulong Pagalo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang paglalakbay sa Ama, kasama si Jesus, ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya nga, ating tatandaan at yun ay siyang gabi na ipinaliwanag ang National Synodal Framework. So, sana po maging maliwanag yung framework na ito na Synodal Church, iisang direksyon tayo sa Diyos. Kaya nga, ang tingnan natin ngayon ay ang pamilya. Itinaas na ang bambino at ilagay ko doon. So, salamat. Buo na ang Belen. Yun ang Bethlehem, Belen. Ang ibig sabihin ng salitang Bethlehem, house of bread. Kaya siguro, ang ginamit ng ating Panginoon Jesus, nung unang misa ay itinabay. Di ba pa hanggang ngayon, ay itinabay. Bethel, Bethlehem, house of bread. At sa atin naman, Belen. Na mamaya, bago matapos ang panalangin ng bayan, sa pagtatapos, yan ang pagbabasbas ng ating Belen. Kaya nakakaiba ang misa nito dahil sa pagpapahayag ng ating pananampalataya, pagdating doon sa dapo na nagkakalatao siya, titigil, luluhod, sumandali. Tapos ay tatayo ulit. Kaya kakaiba. Kaya tingnan natin, actually, dalawang pamilya ng mga pagbasa ng Simbang Gabi, ang pamilya nila Zacarias, Elizabeth, Juan Bautista. Maliwanag, ang naging papel ni Juan Bautista, siya ang tagapaghanda ng daraanan ng ating Panginoon, ang Mesias. At ang pamilya Jose, Maria, Jesus. Anong pagkakatulad sa dalawang pamilya nito? Para ninyo madaling matandaan, tatlong salita lamang mga ito, H-O-T, hot. Alam ko, may initan na rin kayo. At least, maganda ang panahon. Ha? Akala ko na kami ng umaga, ng alas 10, dire-direksyon na ulit na. Sabi ko ako, para kaya sisimba mga tao. Hindi ngayon naman, hot, H-O-T. Ano yun? Yung
ating makita sa dalawang pamilya. H, humility. O, obedience. At T, trust. H-O-T, humility. Tingnan nyo, mahal na Birang Maria, no? Sa kanyang kababaan loob. Okay? Ay tinanggap niya sa kanya sinapupunan ng sanggol na si Jesus sa mensahe ng anghel. Si Zacarias, bagamat siya nagduda, no? Siya nagtanong, pero siya nagduda sa mensahe ng anghel, kaya nga siya na napipili. Pero sa buong kababaan loob din, at binigyan at tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Zacarias at kay Elizabeth na isang lalaki na si Juan Bautista. Yun ay bunga ng kanilang kababaan ng Lord. Kaya yan din ang kailangan natin. Alam ko, mamaya may mga exchange gift. Tuloy ba kayo? Ang inyong 20 pesos? Tuloy pala yun. Ini-istorya ko yung sa aking mga kapatid, sabi ng mga kapatid, sabi ko, yung 20 pesos, yun ay last year. Sana naman ngayon ay 21 pesos. Kaya gano'n din, at least ay tutuloy na natin ito. Na puro yung exchange gift, puro party-party, etc. Mamaya, magsibuyan na. Ay, ang pinakamaganda, tagayin, kababaan ng loob. Maging mababa ang ating kalooban. Humility, no? Yan ang tunay na diwa ng Pasko na 2025. Obedience. Tingnan ninyo si Jose ngayon. Di ka? Gusto niyang gabalayan ng lihim. Si Maria, ate ko ang buntis. Pero ano sabi din niya? Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Pagsunod. Tingnan niyo si Zacarias at si Elizabeth. Sila'y sumunod din sa plano ng Diyos. Ay bago na, matanda pa, pero sinunod nila ang plano ng Diyos sa kanila, kaya sila tinupad ang pangako si Juan Bautista. No? At si Juan Bautista, tingnan niyo, siya ang naging tagapaghanda, forerunner, precursor ng ating Panginoong Jesus, na yun din sa pagsunod niya sa plano ng Diyos, natupad yun, inihanda niya ang Mesias. Hindi nga niya nakita yung cross. Hindi. Hindi siya kinibutan ng ulo sa bilang buhay. At lalo na ang ating Panginoong Jesus. Dahil sinabi ni Maria, pagsunod, mangyari sa akin ang iyong sinabi, ako yalito ng Panginoon. Hindi niya pagsunod Kaya nga, doon marahil natuto si Jesus na sumunod sa kanyang tatay-tatayan na si Jose at si Maria. Kaya, lumaki si Jesus, natutunan na ang pagsunod. No? At yung tindig dito sa pagsunod, mamaya, pagkatapos sa visa, alam ko, maraming magpapakuha ng picture dito Maraming lalapit. Ang makikita natin doon ay ang batang si Jesus. Okay? Hindi niya natatapos. Hindi niya natatapos. Kung kayo'y titingin sa pilit, nakapokus kay Jesus, na parang walang magagawa ito'y sanggol, dahil sa pagsulot, sa kalooban sa kanyang Ama sa langit, nagtapos siya sa krus. Kaya pagtingin sa bilit, titingin din kayo sa krus. Yan ang misteryo, napakalalim ng misteryo ng Pasko ng pagsilang ni Jesus. Kaya yan yung may misa bisperas, misa ating gabi, bukas, may misa din ng madaling araw, at may misa din na maghapon. Hindi kaya ng ang misteryo ito na napakalalim na parang makapal sa isang misa. Hindi. Kaya iba't iba ang pagbasa. No? Bagaman, ito'y holiday of obligation, nakatupad na rin kayo na inyong obligasyon sumimba. Kaya nga, sa lalim ng misteryo ito, ng ibada ito ng Diyos, ay di pagtingin sa dilim, ay huwag makakalimutan ang krus. At bilang, sasabihin natin, yung ulitin nga natin, ano letter H? O? T? Kaya tayo magiging synodal church dahil sa mga virtues ng mga pamilya nito, Zacarias, Elizabeth at Juan,
din naman si Jose Maria at Jesus, tayo din, pairalin natin ang mga virtues na ito para sa isang sinodal church. Naglalakbay din tayo ngayon sa Diyos Ama kasama si Jesus. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, titigil, luluhod. Tatayo. lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na gabi ito, sa pagulita natin sa kapanganapan ng tagapagligtas ng salibutan, ipanalangin natin ang mga pangangailangan sa katauhan at ating din pangangailangan. Panginoon, aming tagapagligtas, dinggin mo kami. Panginoon, aming tagapagligtas, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan na mga mananampalatayang nagdiriwang sa pagsilang ni Jesus, nawa maghari ang kapayapaan ng gabing ito sa kanilang buong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming tagapagligtas, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng pinunong panrelihiyon sa buong daigdig, nawa mapagbuklod ng kanilang pamumuno sa ngalan ng Diyos ang lahat ng tao sa tapat na pagtutulungan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, aming tagapagligtas, dinggin mo kami. Para sa mga bansa at grupong may digmaan, nawa sa kanyang pagsilang, akayin sila ni Jesus tungo sa pagwawakas sa mga pahirap ng digmaan. Manalangin tayo. Panginoon, aming tagapagligtas, dinggin mo kami. Para sa ating pamilya at lahat ng iba pang pamilya sa ating parokya, nawa sa tanglaw ng diwa ng Pasko, tayo maging laging handang tumulong, magpatawad at magmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, aming tagapagligtas, dinggin mo kami. O manaming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng bawat bayan at angkan. Sa pasimula pa, nung iyong likhain ang lahat, iyon ang ipinamala sa iyong pagmamahal. Nang kami ay nangangailangan ng tagapagligtas, iyong isinugo ang iyong tugtungan na iluluwan ng mahal na Birhen Maria sa aming buhay. Ang dala niya ay kagalakan at kapayapaan, katarungan, habag at pagmamahal. Ama namin, iyong basbasan ang lahat na tutunghay sa saksakan ito. Ito na ba ay magpaalala sa amin ang nabang pagsilang ni Jesus at magtaas ng aming kaisipan sa Kanya na siyang Diyos na kasama namin at tagapagligtas na lahat, siya na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen.
Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, maligayang Pasko ito ay loobin mo may pagdiwang na may paghahain puspos kagalakan. Ngayon ang pinagbubuhatan ng aming kaligtasan ay iyong pinamamalas sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mo din na naiba sa amin ay siya pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming napapanaga. Ang anak mo din na iba sa iyo ay siya ang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kalihalina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng
papuri sa iyong nanumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadaklaan. Maraming banal, ikaw ang bukal ng tanakabanala, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming magigataw na dugo ng aming Panginoon Jesucristo, bago niyang pinagtiis ang husang loob ng Panginoon, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yung ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon naman, matapos ang napunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala ng katipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sila pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbigay natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aaral sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na ikakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang gaganap sa Budaigi. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo ng aming Papa, naging bird ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na anilay na may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awa mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria, Nena ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak na pusong San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karahanan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lakas loob na rin ngayong ipahayag. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos,
dakila sa gitna natin. Mapalad tayo tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pakinabangin mo sa pagdiriwang ng Pasko upang sa pagsilong ng iyong anak, kami ay lubos na magkasalo-salo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po ay tinatawagan natin ang lahat ng Mary Immaculate Conception Chapel workers upang handugan kayo ng awiting pamasko. Ang malilikong pong pondo ay ilalaan natin sa pagpapagawa ng ating parokya. Maraming salamat po. Merry Christmas po sa lahat. At ngayon naman po ay ating pasalamatan ang ating pong Family Mass sponsors sa gabing ito, Mr. Boyet and Mrs. Celia Villena in family, Nativity of the Lord family sponsor, Mr. Alex and Mrs. Minda Burgos in family, Family Candle sponsor, Mr. Esmael and Mrs. Marian Cumiña in family. At pasalamatan din po natin ang ating food sponsor na sina Ate Eva's Eatery located at Poblacion, Balete, Batangas, Mr. Kenneth and Mrs. Catherine Malaluan and family. Diana Lenz Bakery located at Poblacion, Balete, Batangas. Tres Marias managed by Miss Gemma Cafe located at Poblacion, Balete, Batangas at Mr. Adriano.
and Mrs. Leonela Maravilla and family. And of course, thank you din po kay Brother Raylex Comia of San Roque Chapel, Magapi, Balete, Batangas para po sa ating flower arrangement. And under the sacred music, nais po nating pasalamatan ang ating pong Mrs. Arian Joy Abrojena na siya pong ating organista ngayon pong gabi. Maraming salamat po. And most especially sa ating Mass Presider, Reverend Father Gerardo Jerry Lipat, maraming salamat po. At sa lahat ng mga nag-donate at lahat ng mga tumulong, maraming salamat po. At bilang huli po ang ating announcement, sa darating pong December 28, araw ng linggo, ang ating pong misa ay sa ganap na ika-6:30 ng umaga. At para po sa December 31 ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. At salamat po sa inyong mga handog, yung mga offer. At kanina ay nung pang isang araw ay nag-repack din kanina. So salamat sa mga nag-repack. Ay ang report sa akin ngayong gabi, yung mga ni-offer nyo, tigli 5 kilong rice, bigas, ang nabigyan ay 194 families. Tapos yung mga grocery packs, ang nabigyan ay 139 families. Kaya ang total ay 333 families. Maganda ka na lang at siguro na ay mga bigay nyo ngayon ay may mga manakanakang pumupunta sa kumbento, sa simbahan, sa office, ay di yan naman din ang pamimigay. At kung nakakakala pa ngayon, ay di tamang-tama na masalamang tao. So, salamat sa inyong generosity. At bilang yung pura paro po, binabati ko kayong personal. Salamat po sa inyong simpathy, etc. sa inyong kooperasyon at partisipasyon. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas din po, Father. Kasi hindi ninyo yung nasa kanan, Merry Christmas. O yung nasa kaliwa. Merry Christmas din. Yung nasa likod ninyo, Merry Christmas. Ang nasa harap ninyo, Merry Christmas. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At pagkatapos ng misa ay ang exchange gift. Ang bibigyan niyan, yung hindi kilala. Parang mga taon na, yung hindi kilala. Ang ginawa ko noon, yung nasa harap, sa bibigyan sa nasa likod, ang nasa likod, bibigyan nasa harap. Basta dapat ay hindi kilala. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Ang Diyos na humawi sa kadiliman ng magkatawang tao, ang anak niyang mahal, at nagdulot ng liwanag sa banal na gating ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya naman magtaboy sa dilim na kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya naman tumuspos sa inyo ng tuwa para may hatid sa lahat ang kanyang mabuting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagugnay ng lupa sa kalangitan ay siya naman pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal niya ng mga nasa langit na sambayanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglagin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Thank you po.